Due to El Nino, many of the Aita farmers in Pampanga incurred losses. But even now in the rainy season, they fear that their hardships may continue. Mobile Journal Francis Orsio has the story. Tag-ulan na, pero ang epekto ng El Nino nandyan pa rin. At maski ang mga kapatid nating katutubong magsasaka, hindi nakatakas sa tagtuyot. Dehado at lugi, ganyan inilarawan ni Tatay Ricardo ang naging sitwasyon nila nitong kasagsagan ng El Nino. Dahil yan sa mga nasayang na tanim, bunsod ng natuyong lupa at kakulangan sa patubig. Isang katutubong Aita at magsasaka si Tatay Ricardo sa Sitio Camachile, Florida Blanca, Pampanga. Yung talagang mahirap, lalo na itong nakarang sobrang init yung panahon. Kahit yung mga pananim na mga saging, mga gabi, yung mga bagong tanim, pumutok yung mga bini. Bukod sa saging at gabi, tinamaan din ang mga tanim na kamote, kalabasa at iba pang gulay. Kaya ang puhunang 20,000 sa pagsasaka para sa lupang hindi pa aabot ng 1 hektarya na uwi sa pagkalugi. Doble dagok pa ang kawalan ng irigasyon at patubig mula National Irrigation Administration. Yun nga lang, kahit na magsisimula na silang magtanim ngayong tag-ulan, mukhang malulugi pa rin daw sila. Dagdag pasanin din kasi sa kanila ang kulang na suporta ng gobyerno para maidala ang kanilang tanim sa merkado. Kaya kung di nabubulok ang naani, ibinebenta na lang ng palugi. Kaya ang mungkahi talaga namin, halimbawa si DA para sa mga farmers namin sa Upland, magkaroon siya ng Sustainable Upland Agricultural Development Plan. Ito raw ay para matutukan ang mga pangangailangan ng mga magsasakang Aita na nasa bundok. Kasabay naman ng pamamahagi ng tulong ng Alagang Kapatid Foundation sa mga katutubong Aita, na mahagi rin ng mga binhi at libreng seminar workshop sa pagsasaka ang Department of Agriculture. Sa ilalim yan ng programang Kabuhayan at Kaunlaran ng Kababayang Katutubo ng DA Central Luzon. Bukod dyan, pag-aaralan din daw ng DA kung paano patutulungan ang mga magsasakang Aita, kagaya ni Tatay Ricardo. Titignan po namin ang gulo dito na ang sa pagdating po sa agrikultura, yun po, una po, masustain po yung kanilang pagkain. Pangalawa po, sila po yung mag-supply sa bayan. At pangatlo po, yun nga po, ililink po namin sila sa mga market kung sakali pong sobra-sobra na po ang kanilang mga harvest. Sa pag-uumpisa ng tag-ulan ay tuloy-tuloy din ang paghina ng El Nino. Sa kabila niyan, nilinaw ng Pag-asa na hindi pa tuluyang matatapos ang epekto nito. Sa ngayon, nasa decaying stage ang El Nino, pero yung impacts ay still continue na natin nararanasan sa ibang bahagi ng ating bansa. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita.